si Mami nga. Pero please, huwag mo sasabihin kahit kanino. Nangako na rin si Doc Lindon na hindi na siya magsasalita dahil utang niya yung buhay niya sa akin. Alam kong nakalimot siya dahil sa aksidente. Kaya sigurado ako, kapag napanood niya lahat ng ito, ay babalik lahat ng alaala niya. So, paano ka na ngayon, Moira? Ano? Endgame ka na? Magkano kailangan mo? Maghanda ka ng 1 bilyon. Bakit pa kasi? Lumitaw yung cellphone na yan eh. Alam niya lahat ang sikreto natin, Zoe. We're doomed, Zoe! Namumukhaan kita. Ikaw ba ang may-ari ng cellphone? Kasi sabi ni Bogs, meron daw video yung may-ari ng cellphone. Anong sinasabi ko sa video? Si Bogs lang nakakaalam. Sabi ni Bogs, may selfie video daw yung may-ari ng cellphone na pwedeng gamitin. Ebidensya? Wala akong matandaan na ginawa ko. Hello, Ivy. Kamusta na yung 1 million na withdrawal ko? Okay, sige. Thank you. 1 million? Para saan yung pera? Dad, Mom's planning to extend the ER sa Apex. Matagal ko na rin kasing sinasabi sa kanya na medyo masikip na sa ER eh. Di ba, Mommy? Oo, Robert, pasensya na at hindi kita na-inform. Saan ka pa galing? Pinuntahan ko si Annalyn. Hinanap ko sa kanya yung phone ko. Pero wala na pala sa kanya yung phone. Dad, don't bother looking for that old phone na. Hindi makakatuloy yun sa pag-improve ng memory mo. And, alam mo, baka ma-pressure ka pa trying to remember things na nandun sa phone. Dad, alam mo, as long as you're okay, you're healthy, that's all that matters. And if you need anything naman, nandito kami ni Mommy for you. I don't know. There might be something in there that I need to uncover. Evidence, maybe. Evidence? Robert, you're just giving yourself more things to think about. Remember, you're recovering right now. Baka you need a vacation. Kung gusto mo, let's take this weekend off. Don't waste any more time on things that are just a figment of your imagination. I need a drink. This is your fault. Bakit mo pa sinabi si daddy mo na kay Annalyn yung cellphone? Ano kayang ebidensya yun? Hindi rin po namin alam na eh. Kahit nga po si tatay, wala po siyang maalala na meron po siyang ginawang video. Hindi kaya may kinalaman si Moira sa ebidensyang yan? Eh, tungkol saan nga yung ebidensya na yun? Hindi ko alam, pero kasi malakas talaga yung kutob ko na kay Moira yan eh. May kinalaman siya dyan eh. Eh, sabi po ni Aling Aida, selfie video daw po yun. Eh, ano naman po kayo sasabihin na tatay sa video? Ano po kayang laman yun? Hindi kayo naghabili ng tatay mo? Parang ano yung last will and testament. Baka kasi akala niya mamamatay na siya ng oras na yun eh. Bibigyan ka ng pamana ng tatay mo. Ako na, pag nangyari yun na, ang yaman-yaman mo na talaga. Ninang, bakit naman po gagawin ni tatay yun? Eh, wala naman po siyang terminal na sakit. At diba, sabi po ni Aling Aida, evidence daw po yung video. Alam mo kayo, puro lang kayo haka-haka. Matutuldukan lang natin ang lahat ng ito kapag makuha na natin yung cellphone ng tatay mo. Joseph, diba may number ka ni Bogs?
Uy, Tol. Sa likod na pala ipapalabas yung Sparkle You. Ako, aabangan at papanoorin ko yan kasi trip na trip ko yan si Roxy Smith eh. Ang tanong, type ka ba niya? Eh, pang Gen Z lang to eh. Tanda-tanda mo na, Kuya Bugs. Umayos ka. Bagets pa to, no? Malis ka na. Wisit to. Hello? Hello, Bogs? Sino to? Si Lineto, yung kaibigan ni Josa. Oh, ano kailangan mo? Pwede kayang makuha na namin yung cellphone? Kahit bayaran na lang namin. Oh, sige, sure. Ibibigay ko sa halagang 1.5 milyon. 1.5 million. Ano? 1.5 million? Hype ka talaga, Bogs! Walang niya ka! Bogs, ang laki naman nun, 1.5. Patan ko lang yung laman ng cellphone na to. Alam mo bang makakasira sa mag-asawang tanyag ang laman nito? Pero makakabuti doon sa Annalyn. Bogs, pwede bang sabihin mo na lang sa amin kung ano bang laman ng cellphone? Money down muna. At malalaman nyo lahat ng laman nito. Anong money down? Gago ka talaga! Bogs, kasi parang masyado namang malaki yung 1.5. Wala akong ganun kalaking pera. Saan naman ako kukuha nun? Ba't di ka umigay, Doc RJ? Mayaman yun ah. Sigurado ako, Sisiw lang sa kanya yung 1.5 million. Kapalit ng cellphone na to. kapalit ng lahat ng di niya maalala. Bogs, alam ko naman na mabuti kang tao. Hindi lang naman to puro pera, hindi ba? At saka, aanhin mo yung pera kung mali naman yung ginagawa mo. Pera-pera na yung labanan ngayon. Nabibili yung kaligayahan. Kaya kung gusto niyong lumigaya, bilhin niyo na tong cellphone sa presyo na gusto ko. Wala ka ba talagang konsensya, ha? Eto, may pagkakataon ka na para magbago. Ano ka ba? Hindi mo pwede ipambili yung konsensya sa tindahan. Kailangan ko rin ng pera. Kaya take it or leave it! Take it kami! Bibigay namin 1.5 million. Saan tayo magkikita? Josa, si Lynette lang ang magdadala. Dala ng pera, wala nang iba. Oo na, sige na. Sabihin mo na sa amin. Text mo na kagad ngayon na. Walang niya ka talaga. Gago ka talaga, Bogs, ha? At huwag kayong magkamali. Mali na tumawag ng pulis. Pag ginawa niyo yun, hindi niyo na ako makikita. O ang pera! Bogs! Nay, pagkakatiwalaan pa ba talaga natin yung taong yan? Paano kung wala naman pala talagang laman yung cellphone? Kung niloloko niya lang tayo? Ano mo, mukha naman nagsasabi siya ng totoo kasi parang kilalang kilala ka niya. Hindi ka naman kilala nun. Alam niyo kung saan ako naiintriga? Doon sa sinasabi niyang makakabuti daw ito para kay Annalyn. Ano kaya yun? Alam mo, malalaman lang natin ang sagot sa mga tanong natin kapag nakuha na natin ang cellphone. Ang tanong, saan tayo kukuha ng 1.5 million? Abot kamay na namin kayo. At naniwala naman kayo sa mga sinasabi ng Bogs na yon. Paano kung totoo? Paano kung meron ng importanteng laman yung cellphone na yon? Lynette, nagkalat na mga manloloko dito sa atin. Mukhang nag-research pa nga, oh. Nabanggit niya si Annalyn. Alam niya yung weakness mo. Carlos, paano nga kung totoo? Paano kung totoo nga yung sinasabi ni Bogs? Paano naman kung niloloko lang pala kayo? Willing ba kayo maglabas ng 1.5 million? Lynette, napakalaking halaga nun. Carlos, hindi ko alam kung maiintindihan mo ako. Pero malakas talaga yung kutob ko eh.
na meron ng importanteng ebidensya yung laman ng cellphone na yun na makakapagturo kay Moira. Kaya ba interesado ka dahil tungkol kay RJ? Carlos, walang kinalaman si RJ dito. Ang sabi kasi ni Bogs na meron to importanteng laman yung cellphone na yun na makakatulong kay Annalyn. Yun ang gusto kong malaman. Doon ako interesado. Diyosa, sigurado ka ba sa sinasabi ni Bogs? Naniniwala ka ba sa kanya? Alam mo, Lynette, mukha naman nagsasabi ng totoo yung si Bogs. Pero, magsasayang talaga tayo ng 1.5 million? Ang laki ng halaga na yun. Hoy, Lynette, kilala kita, ha? Kanina lang game na game ka sa plano natin. Bakit ngayon parang nag-iiba na yung plano mo? Ba't parang umaatras ka na? Nakausap ko kasi si Carlos kanina. Ang sabi niya, ipapano daw kung niloloko lang tayo ni Boss. Anak, ano sa tingin mo? Sa tingin ko po, Nay, hindi niyo naman po pwedeng deadmahin po si Doc Carlos, Napapaisip kasi alam mo yun, parang iba kasi talaga yung kutob ko parang meron Nay, kung ayaw niyo pong ituloy, naintindihan ko po kayo, ha? Ayoko rin naman po na mag-away po kayo ni Doc Carlos. At ako din, no? Kahit na malakas talaga yung kutob ko na nagsasabi ng totoo si Bogs, pero kung ang kapalit naman masasira ang relasyon niya ni Don Carlos, wag na lang. May 1.5 million pa tayo. Pero Nay, kung gusto mo man po ituloy, may nakausap na po ako. Tutulong po siya sa atin. Sino? Anak. Lynette. RJ. Dala ko ng pera. 1.5 million. Magtatapon ka talaga ng 1.5 million? Hindi pa naman tayo sigurado kay Boss. Pera ng to, Lynette. Kailangan ko malaman ng totoo. Sa isang katulad ko na nawawalan ng memory, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko malaman ng totoo. This may be against Zoe and Moira. But I need to know the truth. Hello? O ano? Ready ka na ba? Oo, nasa akin na yung pera. Saan tayo magkikita? Anong oras? Chill ka lang, madam. Easy, easy. Ako ang magdidesisyon kung saan at kung anong oras. May iba ka pa bang kausap? Of course, ikaw lang. Huwag kang magsusumbong sa pulis, ha? Sa oras na gawin mo yun, mamaya-maya lang, ilalabas ko sa internet itong video na to. Oo. Ako lang mag-isa, wala akong kasama. Ma'am, ano? Sasamahan kita. No, Zoe. Kaya ko to. Mommy, you're dealing with a criminal. That's not safe.
And he doesn't know that he's dealing with me. Lagot siya kapag niloko niya ako. Ayan na, nag-text na siya. Makikipagkita na siya. JJ ang name niya. I have to prepare. Matutulungan mo ba ako, Lynette? Alam ko may mga hinala rin kayo. Sa ikakatahimik ng lahat, tapusin na natin to. Let's get that phone. Ano mang laman nun, handa kong harapin. Please, Lynette. Tulungan mo ako. Walang dapat makakilala sa akin. Mahirap na. Bakit mo ka pinatawag? Ilak mo yung pinto. Ano ang laman ng lumang cellphone ni RJ? Teka, paano mo nalaman? Sagutin mo ang tanong ko. Ano ang laman ng cellphone ni RJ? Zoe! Kakabi mo rito. Ano ang laman ng cellphone? Nandun yung sikreto natin. Ano? May iba pang nakakaalam. Hindi lang si Doc yun doon. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito, ha? Magkakape. Bored na kasi ako sa bahay. Eh ikaw, anong ginagawa mo dito? Sino na naman kayang masamang tao ang imimit mo dito? That is none of your concern. Eh ikaw, sino namang doktor ang kakabitin mo? Kagaya mo din, it's none of your concern. Ba't kaya siya nandito? Ano kaya ginagawa ng impactang yan dito? At nakawig pa.
Hello, Nay. Kamusta ka po dyan? Anak, nandito din si Moira. Po? Ano pong ginagawa niya dyan? Hindi ko nga alam kung anong ginagawa niya dito eh. Hindi kaya imimit din niya si Bogs dito? Nay, mag-iingat ka po dyan, ha? Alam mo naman po yung mga kayang gawin ni Ma'am Moira. Huwag ako talagang double cross niyang Bogs na yan, ha? Malaking halaga to. Nay, huwag ka na po kayang tumuloy. Kinakabahan po ako para sa'yo, eh. Ngayon pa ba ako aatras? Eh, siyempre, diba, kailangan natin makuha yung cellphone. Kailangan pagbayaran ni Moira yung ginawa niya. Diba? Nay, basta kapag iba na po yung kutob po ninyo, umalis ka na po dyan. Hindi na po importante sa akin kung ano po yung laman ng cellphone na yon. Mas importante po sa akin na safe ka, okay? Oo, anak. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Salamat, anak, ha? Love you. Mag-ingat ka po, Naya. Love you. Ewan ko ba dyan sa nanay mo? Sobrang tapang naman masyado na. Waiter, pwede kang makainin ng menu. Ito po. Ay, Hello, Zoe. Alam mo ba, nandito rin si Lynette. Sigurado ako inaabangan din niya yung cellphone ng daddy mo. Or she's going to be disappointed that sa atin mapupunta yung cellphone niya. No doubt about it, Mom. Tita Lynette is also after Dad's old phone. Hindi nila pwedeng makuha yon. Kundi lagot tayong dalawa. Mom, make sure na sa atin mapupunta yun, ha? Mas matalino ka naman kay Tita Lynette, diba? So please, huwag ka magpapatalo. Don't worry, nakahanda ako. Kapag hindi ko na kaya, meron akong respect na titira dyan sa lecheng Lynette na yan. She shouldn't be challenging me. Baka siya na yung paglamayan mamayang gabi. Mommy, don't do anything stupid. Pwede ba? Sorry, Zoe. Pero pag ako nagipit, alam mo naman kung sino kakapit. Mabuti ng si Lynette ang paglamayan kaysa naman tayong dalawa. Oh, sige na, sige na. Ito na po yung order niyo. salamat po. Thank you po. Hello? Hello. Si Bogs to. Pumunta ka sa kitchen ng restaurant na to. Kamaingay ah. Sa kitchen? Doon tayo magkita. Doon ko ibibigay itong cellphone. Hello? 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 Pare, 10 minutes lang. Sigurado ka? Sige. Alis Ako na ako. bahala sa'yo. Sige na. Bahala ka na dito.
Kumalma kayo. Hindi maaano si Lynette. Kasi unang-una, public place yun. Lola, kaya po ako kinakabahan kasi si Ma'am Moira andun po sa restaurant kung nasan si Nanay. Hello? Listen to me. Si Daddy, nag-withdraw ng 1.5 million dahil ibibigay niya dun sa taong nakakuha ng phone niya. What? 1.5 million? Kaya nandyan ngayon si Tita Lynette dahil siya yung magbibigay ng pera at siya yung kukuha ng telepono. Hindi pwede to. Hindi maaaring mapunta kay Lynette yung cellphone na yan. Yan ang cellphone ni RJ Tanyag. Annalyn, anak. Naalala ko na ang lahat na nangyari. Si Moira.